Ano ba issue dito? Accountability, and the right of the accused. Tayo po ay hindi nakakakuha ng ating inaasahan dapat na kilos at galaw ng ating mga kagalang-galang na mga senador. Ano to? Paswelduhan pa rin namin kayo kahit kayo mga nakabakasyon at hindi ginagawa, mga dapat ina-actionan at ginagawa? Simulan nyo yan, hindi nyo matatapos yan at baka kayo maubol dyan. Daanin nyo, pag yan ay hindi nyo natapos at nakabangon ang inyong pinadadapa, lintik lang ang walang gante. Pag-usapan natin po ito na yung paghahain po ng petisyon dyan sa Korte Suprema upang pong utusan ng Korte ang Senado na umpisahan na ang impeachment complaint o impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nasa linya po si Attorney Romulo Macalintal. Good morning, Attorney. Magandang umaga sa iyo at sa iyo mga tagapanood, tagapakinig. Magandang umaga po. Attorney, ito nga, naghain nga po ng petisyon itong si Attorney Catalino Herillo sa Korte Suprema upang manduhan po ang Korte na utusan na ang Senado na umpisahan na po itong impeachment trial. Legally speaking po, Attorney, meron po bang kapangyarihan ng Korte Suprema para bigyan ng utos ang Senado na simulan na po agad ang proseso ng impeachment? Ayoko naman pangunahan ang ating Korte Suprema, pero sa aking palagay, sa aking pag-aaral sa bagay na ganyan at sa mga iba pa mga kaso na similarly situated, ang Korte Suprema ay hindi kagad nakikialam sa mga kasong may kinalaman sa Kongreso na hindi pa na-actionan ng ating Kongreso. Sapagkat yung bagay na yan, yung impeachment ni Sara Duterte, yan naman ay hindi po, wala pang official action ang Senado. Hindi pa naman sinasabi ng Senado na hindi sila magkakaroon ng sesyon. Hindi naman sinasabi ng Senado kung ano pa ang kanilang gagawin. Ang nagbibigay lamang ng pahayag ay si Senator Chis Escudero sa kanyang sariling o personal na palagay tungkol sa nasabing kaso. Kaya sa akin, parang walang actual case or controversy na hahatulan ang ating Korte Suprema. Pangalawa, there is a separation of powers. Magkahiwalay na katungkulan ang ating Korte Suprema ay sila ang magdedesisyon sa mga bagay na hindi maunawaan pa. Samantalang ang ating Kongreso silang gumagawa ng ating mga batas. Sa bagay na ito, ang impeachment ay within the jurisdiction ng Senado sa ngayon because it is already on trial. Kaya sa aking palagay ay hindi pangungunahan ng ating Korte Suprema. Oo. Ako po, Attorney Romulo, medyo curious lang. Nabanggit nyo na po yung separation of powers nitong mga sangay ng gobyerno natin. Meron na po ba nangyari in the past na ganitong klaseng issue na ang Korte Suprema ay direktang nag-utos sa Senado kung dapat paano i-handle ang isang kaso? Ay wala pa akong maalaala na ganyang kaso na talagang inaatasan ng ating Kongreso kung paano ang paghahawak sa isang kaso. Dahil sa dapat siyempre igagalang ng Korte Suprema yung kapangyarihan ng ating Senado kung paano ang gagawin nila sa isang kasong nakabimbin sa kanila. Tulad nga na aking sinabi, sa ngayon, wala namang action pa na dapat questionin ang ating sa Senado. Wala pang official action. Okay. Pagkakaroon lamang ng official action yan kung talagang magkukunbin ang Senate at gagawa sila ng kaukulang hakbang kung ano ang gagawin nila sa nasabing impeachment case laban kay Sara. Okay, sige po. So malinaw na po yun, itong binabanggit nga po ninyo na doctrine ng separation of powers. So ngayon po, Attorney, ano ang mga komplikasyon nito? First of all, dapat muna kasing magsesyon ang Senado to take cognizance of the impeachment complaint sa plenaryo, di ba? And otherwise ngayon, yes, ang record ito received lang, di ba? Wala pa po ito talaga. Okay, sige. So once ang kanilang kasing session ay June 6, no? Assume, sa mga pahayag po ni Ginoong Escudero, sila po ay magbabalik session sa June 6 pa after election, and then sabi nga niya, baka daw po ang trial magsimula 20th Congress na. Ito muna, ano ang mga implikasyon nito muna sa ngayon po kung hindi nila ito matapos
sa kanila pong terms sa 19th Congress? Well, sa aking palagay, magkakaroon ng talagang problema ang nasabing impeachment case. Palagay ko, yan ay magiging dahilan para hindi na talagang matuloy yan kapag tumawid pa yan sa 20th Congress. Sa ngayon, na tinatawag natin sila ay nasa 19th Congress. At yung rules of the Senate mismo, I think it's Rule 44, doon ay nakasaad sa isa sa mga sections nito na lahat ng pending matters, the word is matters, the all pending matters and proceedings ng nasabing present Senate shall be terminated upon the end of Congress. Upon the end ng 19th Congress, sinasabi na tapos na. Hindi po pwede nang ipagpatuloy yun. Maliban kung ang susunod na Senado sa 20th Congress ay ipagpapatuloy ito pero ituturing na bagong kaso ang nasabing kasong ipagpapatuloy nila. At pagka sinabi natin ituturing na bagong kaso or as if filed only today, ay parang lumalabas na second impeachment case yan na ipinagbabawal ng saligang batas na magkaroon ng dalawang impeachment laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Okay, so you disagree doon sa legal opinion na continuing body ang Senate, ito 12 matitira na mga kapag sila'y nanumpa na. Opo, kung assuming lang po na they can discuss the articles of impeachment on plenary at sila'y manumpa kaagad as senator judges, hindi carry over yung pagiging senator judge nila and itong first impeachment complaint na ito sa 20th Congress. Yes, at ang pinagbabasehan ko dyan, Ted, ay yung mismong decision ng ating Korte Suprema sa kaso ng Javier versus Comelec at saka Garciliano versus House of Representatives noong 2008 na sinasabing hindi continuing body ang ating Senado. Kasi ang natitira lamang dyan ay 12 at ang 12 ay hindi pwedeng magpatuloy kasi hindi quorum ang 12 yan. Kaya sa 1987 Constitution natin, ayon sa Korte Suprema, quoting from Justice Antonio Carpio, our Senate is not a continuing body. Okay. Kaya sa aking palagay ay hindi lang po pwede. Kasi yan namang Senado, magsisimula pa rin yan after the SONA ng Pangulo sa first or third Monday ng July. Okay, so well, that's a school of thought din po na dapat nga pag-isipan ng ating mga senador. So kung kayo po ang tatanungin, dapat po masimulan ang trial at matapos ngayon 19th Congress. Yun ang aking palagay sa aking palagay base sa rules mismo ng Senado at base sa desisyon ng ating Korte Suprema. Sa Rule 44 ng Senado, dapat yan ay matapos na sa 19th Congress. At base nga doon sa decision ng ating Korte Suprema, hindi continuing body ang ating Senado. Okay. Pag hindi natapos nila yan, patay na ang nasabing impeachment case. And kung sakasakali pong itutuloy nila ito na sinasabi pong impeachment trial sa 20th Congress, it will invite so many cases, Parang questionin ang... Opo, okay. Yes, so magkakaroon ng pagkakataon ngayon, yan ang magiging panahon para ang kaso ay makarating sa ating Korte Suprema. Opo. At kung sakasakali po, theoretically na makalusot dito si VP Sara, meron na siyang immunity ng 1 taon for any impeachment complaint. Yes, immunity na hindi siya magkakaroon ng nasabing similar impeachment case laban sa kanya. Opo, at yung pong mga criminal cases na pwede pong isampa sa kanya, will that hold water considering po na siya isang impeachable official? Well, sa akin palagi kasi ang Vice President is not walang immunity from suit. Siya naman ay immune from suit din yan ang aking palaga. The Vice President, like the President, is immune from suit. Kasi, paano bakit ang Presidente ay immune from suit when both of them are impeachable officials? Kahit naman sa ating saligang batas, kahit pagbalik-balik na rin natin ating saligang batas, wala tayong makikita doong probisyon na sinasabing ang Pangulo ay immune from suit. Immunity from suit is a mere tradition
Hindi iyan provision ng ating saligang batas, kundi tradisyon lamang yan bilang pagbibigay halaga doon sa tungkulin ng mga impeachable officials na hindi dapat silang gambalain sa kung ano-ano mga kaso habang sila ay nanunungkulan. Ang immunity from suit, yan ay tinatanggap natin dahil nga sa marami silang dapat na asikasuhin. Kaya nga hindi po pwedeng magkaroon ng ganyang mga kaso ang nasabi mga impeachable officials. Okay. At ang dahilan din kung bakit hindi pwedeng dinggin yung mga pending criminal cases ay kapag ka na-convict sila halimbawa sa isang criminal case, there is the danger of being removed from office by court action, which is prohibited by law and under the Constitution. Under the Constitution, impeachable officials can only be removed by impeachment. Opo. Kapag ka sila ay nagkaroon ng court cases at sila ay convicted, they will be removed by court action, not by impeachment in violation of the Constitution. Okay. Kaya nga, yung mga impeachable officials ay immune from suit because they will be placed in a danger where they will be removed not by impeachment, but by court action. Opo, talaga pong it really pays to speak to a seasoned lawyer, hindi lang po sa election laws, kundi po sa ating... Hindi naman napapasa natin yun. Anyway, attorney, ito lang po. Opo, huling punto po, attorney. Total ho naman, maliban sa pagiging isang election lawyer and constitutional lawyer, anong basa niyo kung bakit ayaw pa ho itong, bakit nagdidilid-dali pa dito si SP Escudero et al.? Well, hindi ko masabi, dahil sa yung mga personal nila, mga personal opinion nila yan, ang mga political action. Pero may mga ibang nagsabing senador na nabasa ko na sila dahil busy na daw sa pangangampanya ang ating mga senador. Sabi ko naman, ang pangangampanya hindi part ng job description nila yan. Wala sa ating saligang batas na ibahagi na kailan tungkulin. Ang tungkulin nila ay gampanan ang mga tungkulin na gagawin ng isang senador at hindi yung pangangampanya. Kung sakaling kinakailangan bumalik sila para magtrabaho, dapat sila bumalik yan. Opo, kumbaga po klaro sa saligang batas yung kanilang tungkulin bilang mga senator judges, pero walang nakalagay doon that all will pause during election period, di ba? Oo, wala nakalagay doon na meron silang break. May campaign break na tinatawag. Masakit pakinggan yun para sa ating taong bayan na yung kailang tungkulin ay hindi nagagampanan dahil sila ay abala sa kailang pangangampanya. Okay, sige. So it's now or never, Attorney Mac? It's now or never, sabi nga ni Elvis Presley. Okay, sige po. Salamat na marami, Attorney. Sa uulitin po. May nagsabi, di ba, na if an injury must be done to a man, then that injury must be so severe that you have to fear of his revenge. Kumbaga, kapag daw meron kang gustong pataubin, gusto mong patumbahin, gusto mong talunin, sa ganito pong usapin, ito ho kasi physical sinasabi niya rito Pero basically, kapag meron kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan ay sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niyan. Abangan mo ang revenge niyan. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na ngayon po ay 2025 na. Alright? Ito pong SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 pa, 4th Monday of July yan. July 28. Tapusin ko ba to? Tapusin mo. Ang inumpisahan mo ay tapusin mo. Ano kaya ang mga pangyayari? Nakiusap kaya kay SP Escudero ang mga reeleksyonista na, pare, huwag naman ngayon na eleksyon kasi baka mabawasan ng boto. Baka maapektuhan yung boto sa amin. Lalo na kapag humantong tayo sa desisyon nandito bago mag-eleksyon, yung Mindanao votes. Yung mga boto rin ng kontra kay Sara. Timbangin naman natin to, boss. Intindihin mo naman kami, reeleksyonista kami. O, di ba? Pwedeng ganon. Pwede po yun, di ba? O pwede rin
Yung mga hindi reelasyonista, pare naman, may bakasyon na kami. Parang ikaw, bakasyon mo ni misis. May lakad na kami sa abroad nakabook na kami pahinga naman tayo. Pwede rin ganon. O kaya naman mga kapatid, di ba? Nagbilangan sila. Kailangan nila to convict ng 16 votes. Kung ngayong 19th Congress, baka wala sila 16 votes. Hindi ba? Kaya naman, ang sinasabi nila, dali, iraos natin itong eleksyon ngayon at siguraduhin natin na makakakuha tayo itong mga nandito ngayon na tinutulungan natin na manalo, ay masiguro natin na kapag nanalo nga sila, ang kanilang boto ay alam niyo na kung para saan. Di ba? Pwede rin, marami ka maiisip O kaya naman, pwede rin na, sige, pag tinuloy mo yan, tandaan mo, pag convene natin ngayong June, pwede ka namin palitan bilang SP President. Papayag ka ba? Kung itutuloy mo itong impeachment na ito, itong pagiging senator judges natin, pwede ka namin palitan. Pag nagsimula ang huling sesyon ng Senado, we will declare the position of the Senate President as vacant. At hindi malayong maraming gustong pumalit sa iyo. Papayag ka ba nun, Cheese? Daming possibilities. Pwede ganon, di ba? So isipin mo. Or pwede rin naman kung ikaw ang nasa posisyon at gusto mo talagang umusad at magsimula ng impeachment trial, pwede mong sabihin na pag di mo inaksyonan yan, papalitan kita. O kaya naman, di ba? Depende nga po yan kung anyway. Ang daming posibilidad mga kapatid. Tama, di ba? Totoo. Pero ito ngayon ang atin lang. Ang sinasabi po ni Atty. Macalintal, meron din naman basis kontra doon sa continuing body ito, di ba? Oo Kasi nga nga daw walang quorum, 12 lang sila. Anyway, so ito lang po yun, no? Sabi nga niya, it's now or never. Nasaan ka mang panig ngayon? Ano ba issue dito? Accountability, and the right of the accused to face her accusers. Yun po yan Hindi ba? Bakit pinatatagal nyo pa? Hindi po ba? Dahil kung babalikan ko yung mga binanggit ko na mga posibleng kadahilanan, lahat yon vested interest. Lahat yon personal interest. Lahat yon survival. Lahat yon to win. Lahat yon to get power and money. Hindi po ba? Wala na po yung kahulugan ng ating saligang batas. Yung pong responsibilidad ng lower house, sabihin mo na, questionin mo na sila doon sa puntong yon, pero yung po ay nandidiyan na. So ano ang disposisyon ng Senado forthwith? Bakit nila pinatatagal pa? So yun nga po yung aking mga binanggit na mga posibilidad. But at the end of the day, yun bang kanilang sinumpaan na tungkulin na job description, forthwith proceed with the trial, ay kanilang ginagampanan. Mukhang sa ngayon ay hindi. So hintayin natin ang mga pangyayari po in the days to come. At ito nga ho ba'y palilipasin mo ng halalan. Tsaka nila pag-uusapan itong napaka-importanteng bagay na ito. At the end of the day, ikaw at ako ang apektado dito dahil tayo po ay short-changed. Tayo po ay hindi nakakakuha ng ating inaasahan dapat na kilos at galaw ng ating mga kagalang-galang na mga senador. Think about it. Lugi. Nanonood ngayon sa diba? Channel 19. Ano to? Paswelduhan pa rin namin kayo kahit kayo mga nakabakasyon at hindi ginagawa. Mga dapat inaaksyonan at ginagawa. Alam niyo, mga kapatid. Buhay. Oo, sige. Sinimulan niyo yan. Hindi niyo matatapos yan. At baka kayo maubol dyan. Ayan. Tandaan ninyo, pag yan ay hindi nyo natapos at nakabangon ang inyong pinadadapa, lintik lang ang walang gante. Tandaan din po natin na ang constitutional successor na nakaupong presidente ay ang vice-presidente. Kaya sige, sinimulan nyo. Ayaw nyong tapusin, Hindi nyo kayang tapusin. Oo, Ayan. bahala kayo. Alright? Okay, sige po.